Kung ating matatandaan, una nating nakita si Pooh noong chapter 48. Simula noon hanggang sa mga nakaraang chapter ay hindi pa natin nalalaman kung anong kakayahan ang meron ng batang ito. Pero ngayong chapter 96 hanggang 98, malalaman na natin ang sobrang lakas na kapangyarihan ni Pooh. Kaya wag na nating patagalin, umpisahan na natin to. Habang umaandar ang kotse sa polluted zone, kampanteng nakatayo sa likuran ng kotse si Jabber. Sarap na sarap siya sa ihip ng hangin kahit wala siyang mask, na agad namang pinagsabihan ni Kotoni. Delikado raw ang huminga sa ganitong lugar dahil sa polusyon. Pero ang kulit ni Jabber, tila wala siyang pakialam. Sabi niya, ang paghinga ng malalim ay parte raw ng kanyang warm-up routine. Samantalang, si Rudo ay hindi na nakapagpigil. Galit siyang sumigaw sa mga raiders. Tinatanong kung bakit sila nandoon, pero bigla siyang natigilan nang may narealize siya. Mukhang alam na pala ito ni Kuro mula pa kanina. Naalala niya ang paalala nito na may darating, baka maunahan pa sila. Napamura siya sa sobrang inis. Pakiramdam niya ay niloloko sila ng information broker. Lalo pang gumulo ang sitwasyon nang si Engine ay napatingin kay Pooh sa may gilid ng sasakyan. Pinaghinalaan niyang may alam din ito tungkol sa pagdating ng mga raiders. Kinabahan si Pooh sa pagtitig ni Engine at agad niyang itinanggi ang lahat. Ayon sa kanya, wala siyang kaalam-alam sa plano ni Zodil. Ang tanging sinabi daw nito sa kanya ay gusto nitong hanapin ang gumagawa ng mga chokers. Pero hindi raw niya alam na plano pala nitong i-trace si Kuro. Mula sa kabilang sasakyan, nakatingin si Zodil kay Pooh. Tahimik man siya, ramdam ni Pooh ang tindi ng pressure. Sinabi ni Zodil sa isip niya na akala niya matututo na si Pooh na gumawa ng sariling desisyon matapos silang paghiwalayin ng panahon. Pero sa nakikita niya, natuto lang itong gumawa ng dahilan. Habang patuloy ang tensyon, si Jabber ay sobrang excited na. Pakiramdam niya, ito na ang simula ng kasiyahan. Kaya siya at si Kotoni ay inactivate na ang kanilang mga gene key. Bigla namang nag-utos si Zodil na ihagis daw si Pooh sa gitna ng mga trash beast kasama ang mga cleaners. Sumunod agad ang driver ng raiders na si Momoa. Sinampa niya ang sasakyan sa gilid ng cleaners at sinadya itong banggain. Nagulat si Grease sa biglang impact dahil sa banggaang iyon, naunahan pa ng raiders ang cleaners sa takbuhan. Habang nagpapatuloy ang high-speed na habulan, bigla namang tumalon si Jabber papunta sa bubong ng sasakyan ng cleaners. Ngiting aso siyang dumapo dito. Pero hindi ito inalampas ni Rio. Mabilis niyang hinambalos ng kanyang Reaper ang muka ni Jabber, dahilan para ito'y tumilapon pababa. Pero nakareact si Jabber na ibaon niya ang kanyang claw sa bintana, dahilan para makasabit siya dito. Tinitignan niya si Rio at agad siyang nakilala. Si Rio raw ang babaeng naka-braids. May baril noong nakaraang laban nila. Bagay na ikinagulat ni Rudo. Napatingin si Engine kay Rio ng masama, kaya dali-daling nagpalusot si Rio. Sinabing fishbone ang tawag sa hairstyle niya na yon. Pero hindi yon ang punto para kay Jabber. Balak pa sana niyang i-share ang nararamdaman niya tungkol sa ginawa sa kanya ni Rio. Pero bigla siyang binira nito at sinabing ginawa lang niya yon para sa mga kaibigan niya. Sa gulat ni Rio, tila nagustuhan palalo ni Jabber ang sakit na naranasan niya. Tuwang-tuwa pa itong nakiusap ang ulitin niya yon. Habang natutuwa siya, pinalaki niya ang kanyang claw at sinaksak ito pababa. Halos tamaan na si Pooh na nakaupo sa loob ng kotse. Napasigaw si Pooh sa sobrang takot at nanlumo. Nagtanong siya kung bakit nangyayari sa kanya ang ganito. Ang sumagot sa kanya, si Polo, at sinabing linyahan niya daw yun. Pero si Grease kalmado pa rin. Sinabihan silang lahat na manatiling nakadapa. Maya-maya, binato ni Grease ang isang mask kay Pooh. Inutusan siyang isuot ito para hindi makalanghap ng polusyon. Bagay na ikinagulat ni Pooh. Tinanong ni Pooh kung hinahabol ba talaga ng raiders ang information broker para malaman kung nasaan ang gumagawa ng mga chokers.
Sumagot ang grupo. Oo, mukhang ganun na nga. Napaisip si Grease. At sabi niya, kailangan nilang pigilan ang mga raiders. Kung Giver ang gumawa ng chokers, posibleng gamitin ito ng raiders para muling gumawa ng dambuhalang trash beast. Napatingin si Pooh sa kanya. Bigla itong nagsalita. Sa tingin niya, hindi nila kayang pigilan ang mga iyon. Nagulat si Grease at Polo sa sinabi niya. Pinaliwanag ni Pooh ang dahilan dahil sa driver ng raiders na si Momoa. Ayon sa kanya, kapag nahawakan ka ni Momoa, kaya nitong basahin ang lahat ng alaala mo. Kaya kung mahawakan nito si Kuro, makukuha nito ang lahat ng impormasyong dala niya at posibleng patayin si Kuro pagkatapos. Samantala, lumipat naman ang eksena kay Kuro. Sa wakas, nagsuot na rin siya ng mask. Paglingon niya sa kanan, laking gulat niya. Nandoon na ang raiders. Halos maabutan na siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Momoa. Papalapit tila susubukang hawakan siya. Sa huling panel ng storya, bumalik ang atensyon kay Pooh habang sinusuot ang mask na binigay sa kanya ni Grease. Muling nagbabala si Pooh na kung gusto raw nilang makausap si Kuro, kailangan nilang magmadali dahil kapag nakuha ni Zodil ang lahat ng alaala at impormasyon ng broker, malamang wala nang buhay na matitira sa kanya pagkatapos. Nakakabitin ano? Tara, ituloy na natin ang kwentuhan sa chapter 97 ng Gachi Yakuta. Habang patuloy ang habulan sa polluted highway, unti-unting humahabol ang sasakyan ng mga raiders sa kalesa ni Kuro. Si Momoa, ang memory reader ng grupo, ay handang-handa nang hawakan ang balikat ni Kuro para kunin ang kanyang alaala. Pero hindi ganun kadali. Nabasa ni Kuro ang galaw ni Momoa bago pa siya nito maabot. Agad niyang pinigil ang kamay nito, mahigpit na hinawakan at sinabing halata namang nandadaya ito. Tinawag pa niya ito sa buong pangalan na Momoa Rukel. Sabay banggit ng lahat ng alam niya tungkol sa kapangyarihan nito. Ayon kay Kuro, kahanga-hanga ang abilidad nitong makarinig ng impormasyon mula sa mga alaala ng tao. Sa lakas ng kapangyarihang iyon, nakakuha nga agad si Momoa ng posisyon sa frontline ng raiders. Pero sabi ni Kuro, kahit gaano pa ka-impressive ang abilidad nito, halata raw na kulang ito sa talento pagdating sa totoong laban. Habang naglalaban ang kanilang mga kamay, napaisip si Momoa gaano kaya karami ang alam ni Kuro. Pero hindi na siya pinatagal pa ni Kuro. Sinabi niya na nasa kalagitnaan sila ng isang game of tag at tanging si Rudo lamang ang may karapatang makahuli at bumili ng impormasyong dala niya. Narinig iyon ni Zodil at agad siyang sumabat. Kung si Rudo nga ang hinihintay ni Kuro, bakit daw niya pinili ang highway na ito? Lahat ng may utak ay alam na mas mabilis ang kotse kaysa sa mga kabayo. At kung patuloy ang takbuhan sa ganitong ruta, siguradong mauuwi lang ito sa dulo, sa no man's land. Isang lugar na halos dead end. Nang tumingin si Zodil kung ano ang balak ni Kuro sa oras na makarating sila roon, ngumisi lang ang broker. Sinabi niyang si Zodil pa sa lahat ng tao ang dapat na nakakaalam kung gaano kadelikado ang manghimasok. Tila may itinatagong sikreto ang dalawa tungkol sa lugar na iyon. Samantala, sa bubong ng kotse ng cleaners, umarangkada na rin ang matinding labanan nina Jabber at Rio sa ibabaw ng sasakyan. Sinubukan ni Rio na sipa-sipain si Jabber gamit ang kanyang Reaper, pero napaka-flexible ni Jabber. Nakailag siya at parang acrobat na dumulas paatras para mapunta sa likod ni Rio. Mabilis siyang bumawi gamit ang kanyang mga claw para umatake, pero hindi nagpatalo si Rio. Naharang niya ang Slash gamit ang kanyang Gene Key at sinundan pa ng pagbukas ng kanyang Reaper para tanggalin ang pagkakadikit ng claw ni Jabber. Tuloy-tuloy ang sagupaan na parang Beyblade battle ang eksena. Dalawa silang umiikot habang nag-aagawan ng momentum sa ibabaw ng kotse. Sa gitna ng gulo, si Engine na nasa hood ng sasakyan ay napakomment.
Sabi niya, parang mga halimaw daw si Rio at Jabber sa kanilang battle habang siya ay isang hamak na mortal lang. Napaisip tuloy siya kung nahulog na ba si Rudo at hindi niya alam na nanulunod na pala si Rudo sa wave ng Cheetah Trash Beast sa likuran nila sa loob ng sasakyan ng cleaners. Habang nagpapanik na sa dami ng halimaw, itong si Pooh ay nakatalakbong pa rin sa likod ng kotse. Pilit na pinapakalma ang sarili. Naiirita na si Polo sa dami ng Trash Beast. Sinabi ni Grease na may tunnel na paparating. Kapag nakapasok sila doon, hindi na raw sila masusundan ng mga hayop. Pero habang may isa pang beast na sumusubok pumasok sa bintana, sinabi ni Polo na mukhang katapusan na nila ito. Tinanong ni Grease si Pooh kung tutulong ba ito kahit na ayaw niyang umasa sa isang dating raiders. Wala na raw silang ibang choice. Hindi sapat ang firepower nila para depensahan ang kanilang mga sarili. Hindi nagmatigas si Grease. Tumingi na siya ng tulong kay Pooh. Nang malapit na sila sa tunnel, biglang sinuntok ni Pooh ang bubong ng kotse. Tumagos ang kamao niya at nagsimulang umakyat. Nagulat dito si Rio. Si Jabber naman ay napatigil sa laban. Nagtaka kung ano ang nangyayari. Nang makarating si Pooh sa bubong, umarap siya kay He, ang kanyang manika, at tinanong kung panahon na ba para gumalaw ito. Sumang-ayon si He at sumigaw ng "It's my turn!" Sabay may liwanag na bumalot sa kanya. Nag-transform si Pooh para bang poses na siya ni He. Habang tinatanggal niya ang kanyang jacket, sumigaw siya ng buong tapang, "Iparamdam natin sa mga halimaw na yan ang impyerno. It's showtime!" At sa huling panel, buong lakas na inihanda ni Pooh ang kanyang sarili para sa kanyang pinakaunang laban para tulungan ang mga bago niyang kaibigan at hindi na siya takot sa oras na ito. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 98 ng Gachi Yakuta. Habang nagpapatuloy ang laban, binigyan tayo ng kaunting sulyap sa isipan ni Pooh. Ipinagtapat niya sa sarili na kailanman ay hindi niya ginusto ang umako ng responsibilidad. Mas pinili niyang sumunod na lang lagi sa utos ng iba para wala siyang masisi at para hindi siya masaktan. Balik tayo sa kasalukuyan. Malakas ang sigaw ni He, ang curse doll, na ngayon ay kumokontrol sa katawan ni Pooh. Dahil dito, nakuha niya ang atensyon ni Jabber na agad na na-excite sa inaasahang laban. Sinabi ni He na siya ang curse doll at biglang lumakas ang presensya nito habang patuloy pa rin ang paghabol ng napakaraming beast sa kanila. Nagulat si Rio at Engine sa buong lakas ni Pooh. Si Jabber naman ay tila naalala ang tungkol sa abilidad ni Pooh at ni He, kung saan kapag walang nag-uutos kay Pooh, nagiging dominante ang personalidad ni He at nasasakop ang katawan nito. Ang mga supporter sa loob ng sasakyan ay manghang-mangha sa nangyayaring transformation, lalo na't si Pooh lang ang nakagawa noon sa simpleng suntok. Samantala, nang marinig ni Kotoni ang pangalan ni He, agad niyang sinabi kay Zodil na mukhang tuluyan nang lumipat ng panig si Pooh. Pinaliwanag ni Zodil na kapag may liwanag, hindi gumagana ang abilidad niya. Pero kapag nasa dilim, tulad ng sa tunnel, doon ito gumagana. Nang makapasok sila sa susunod na tunnel, doon na siya nagsimulang umaksyon. Balik sa kotse ng cleaners. Dito na sumugod si Jabber kay He. Tinangka niyang saksakin nito gamit ang kanyang weapon. Pero parang hindi tinablan si He. Nang subukan pa niyang idiin ang atake, bigla na lang nabali ang braso niya. Nanigas ito at parang naging hilaw na karne ang itsura. Doon niya lang na-realize na nabali talaga ang braso niya at napasigaw siya sa sobrang sakit. Habang nakatingin si Engine, naisip niyang hindi lang basta malakas si Pooh, para na raw itong isang sandatang nilikha para sa laban. Parang vital instrument ang mismong katawan niya. Dito na humanda si He, inipon ng lakas at biglang sumugod na parang isang missile. Tumama siya kay Jabber at literal na napalipad ito hanggang sa kisame ng tunnel.
Tumalbog si Jabber pero hindi pa tapos si He. Sumunod siya at nagbigay ng double axe sa handle. Isang malakas na suntok gamit ang dalawang kamay na nagpabagsak sa katawan ni Jabber pabalik sa lupa. Wasak ang bahagi ng tunnel kung saan siya bumagsak. Sa huling panel ng storya, sandaling tumigil ang sasakyan ng cleaners para silipin ang nangyari. Sa gitna ng usok, nakita nilang nakahandusay na si Jabber sa lapag. Hindi na makagalaw, ngunit kahit ganon, ngumiti pa rin si Jabber. Para bang natuwa siya sa lahat ng nangyari habang alam niya na malupit at sobrang lakas ni He. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay paki-like at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kits sa susunod na kabanata!